Ako nga pala si Nico, estudyante sa Australia, lumalaban para sa pangarap. Magbabakasyon nga pala kami sa Pilipinas. Ang budget namin, 2,000 Australian dollars. Kaya tara, samahan nyo kami papuntang Pilipinas. Na excited kami, lalo na si Babe. Eto si Babe, halos linggo-linggo, nagbabalot ng pasalubong, nagbubukas ng luggage. Panay ang punta sa Op Shop, Big W at Kmart. Ubos din naman ang ubos ang mga sale sa Woolies. Yung mga biskwit na yan, $1 lang yan, nag-sale eh. Yung 2,000 Australian dollar pala, hindi pa kasama doon yung mga pasalubong na nilalagay namin sa luggage. Wala din naman kasi kami gaanong budget. Kasi ticket pa lang namin nagkakahalaga ng 150,000. Ganun kamahal kasi Christmas season ang uwi namin, December 3 hanggang January 1. At ang regular ticket round trip nagkakahalaga lang ng 20 to 23,000 pesos. Ito ang last day ng pamimili namin ng pasalubong dahil Boxing Day. Madami kasing sale pag Boxing Day. Ngayong araw nagbaon kami ng egg and rice para sa anak ko dahil gutumin to. Paborito niya kasi ang egg and rice kahit na anong luto sa itlog. At pagkatapos nga namin mamili ng pasalubong, ito na ang kinalabasan ng aming bagahe. Meron kaming 20 kilos bawat isa plus 7 kilos hand carry. So eto ang kinalabasan, 3 luggage tapos 3 hand carry. Excited na excited si Babe. Talagang hindi ako nakailam dyan sa lahat nagbalot niya. Ngayon lang kasi ako uwi after 2 years. At syempre ngayong araw na to ang biyahe namin. Time check, alas 3 ng madaling araw pero ang flight namin alas 12 pa. Bakit sobrang aga namin? Kasi wala kaming pera, magko-commute lang kami. So ang gagawin namin, magte-train kami, then magte-train ulit, tapos train, tapos bus. Para sa amin, okay naman kasi ang mag-commute dito. Hindi naman siya katulad sa Pilipinas na medyo hassle mag-bus at mag-train. Yung tipong hindi mo kailangan makapagdigmaan, ay nako ewan. So, eto yung itsura ng train. Kitang-kita nyo halos walang laman. Kaya pwede namin ilagay yung mga bagahe namin dyan. At isa pa, kaya gusto namin ng commute, mas malayo talaga yung diferensya ng pamasahe kumpara sa magagas ka o may maghahatid sa'yo. At syempre, nagbaon din kami ng 2 egg and rice para sa anak ko, baka magutom eh. Isang meal sa train, tapos isang meal sa plane. Wala din kasi kaming pagkain na in-order sa aeroplano. Kailangan namin magbawas ng mga gastos. Kasi pag uwi namin ng Pilipinas, sigurado nandun ang mga gastos. Dumating kami sa Central Station, siguro mga alas 7 na to. O bandang alas 8. I-share ko na din to para makatipid kayo sa pamasahe nyo. Pag kasi nag-train kayo from Central Station to Sydney Airport, magbabayad kayo ng $20 each. So, para hindi kayo magbayad ng malaki, pumunta na lang kayo dito sa Mascot Station. Tapos, pagbaba nyo sa Mascot Station, pumunta kayo sa bus stop na ito. I-screenshot nyo lang kung medyo mabilis. Konting lakad lang yan mula sa train station. Tapos, sakyan nyo lang yung bus number 420. Tapos, ayun, nakatipid kayo, nakaiwas kayo magbayad ng $60. Ang mababayaran nyo lang ay less than $10 pag ginawa nyo tong life hacks na to. Ang mahirap lang, ang dami naming dala. Tapos may kasama pa kaming bata. At ayan, nandito na kami sa Sydney International Airport. Time check, alas 9 pa lang. A day before our flight, ni-ready ko na yung aming check-in, tapos yung aming e-travel, kaya hindi na kami masyadong mamomroblema. Kasi kita nyo ang pila, yan ang pila kapag hindi kayo nag-online check-in. Yung nasa kaliwa naman, yun yung online check-in, kaya wala. At syempre, nakapasok na kami sa boarding gate nang walang kahasel-hasel. Ang sarap pumiyahe. Yung anak ko parang hindi napapagod, nakakailang balik na yan kasi naka-visit visa lang yan eh. At syempre, pagsakay naman namin ng eroplano, kailangan na naming pakainin ng aming anak. Walang katapusang egg and rice at ito ang isa sa malaki naming pagkakamali. Kung makikita nyo sa video na to, iba na ang suot ng anak ko. Sumasayaw-sayaw pa ang anak ko, parang walang nangyari. Siyempre dahil kakakain niya lang, after an hour, nagsuka siya. Tulog na tulog kami, ginising niya na lang kami na meron na siyang mga suka sa katawan at punong-puno yung damit niya na suka. 3 beses nga yatang nagsuka ang anak ko dahil nakapuno siya ng 2 plastic bag. Hindi kami order ng pagkain kasi grabe ang presyo. Noodles pa lang ay 100 na. Meron naman kami mga baon na tinapay kaya pwede na yon. Ang biyahe lang naman namin ay 8 hours lang or less than 8 hours. At pagka-landing nga ng eroplano, dito na kami nahirapan. Ang hirap hanapin ng baggage, sobra.
Isang oras na kami naghihintay, hindi pa rin lumalabas yung bagahe namin. Napakatagal lumabas, puro libagin lang naman ang dala. At syempre pagdating namin, nakipag-inuman muna ako sa papa ni babe. Sabay sinabayan pa ng napakasarap na kilawin ni papa. Naku, bawal na bawal yan sa akin, saktong sakto. Ay siya, hala, abangan nyo yung susunod na vlog namin about sa gastos namin sa Pilipinas.